It's Sunday, June 8, 2025. 11 a.m. 11 a.m. ng tanghali dito sa Bukid ng Rincon, Bungatan sa Cavite. Dito tayo sa nagpapalamig kasi mahirap na yung matsambahan tayo. So mainit na dito, talagang nagkakagulo sila. Hindi ko nga alam kung isang mental dapat ilagay itong mga to. So kayo nang bahala. This is John Salgado nga pala, nagtatag ng The Rock of Jesus Christ, nagpakilala sa inyo kung sino yung Diyos. So ang topic natin ngayon, so dahil nga nagkakagulo na tong mga siraulong to at talagang hinahatak nila lahat yung mga impluwensya nila, magtatawag na rin ako. Maghahakot na rin tayo ng impluwensya. So ang topic natin ngayon is biography. Biography ko. Magpapakilala sa inyo si John Salgado. Kung sino si John Salgado. So ipapakilala ko sa inyo yung hahatakin ko yung mga tropa, mga kamag-anak natin sa bawat bansa. So ang gagawin ko is kailangan ko ipakilala yung sarili ko at yung mga pinagmulan ko. Kopya. So ang tunay kong pangalan is Efra Chris John Salgado. So, maraming nagkakamali sa pangalan ko, lalo na yung nag-type ng national ID ko. Hindi ko alam kung talagang sinadyang maliin yung ano ko. Ginawa tayong M. Francis kasi marami nagsasabi nun sa akin dito, mga classmate ko sa GARMS, M. Francis daw. Ang Efra Chris, so pinagdikit yung pangalan ng tatay ko at yung lolo ko, kaya naging Efra Chris. John Salgado, John Villa Gonzalo Salgado. So maghahatak tayo ng mga tropa. So papakilala ko sa inyo yung mga ninuno natin, saan tayo nagmula. At syempre nung unang panahon kasi, na katulad ng sa lipi ni Abraham, nung panahon nung time nung sa Bible, na ang may kaligtasan lang ay yung mga lipi ni Abraham. So yung dito, wala naman, hindi ko naman alam kung nasa Bible tayo, wala. So pakikilala ko lang sa inyo at malalaman natin, para malaman natin saan ba tayo nagmula, saan ba yung pinagmula natin, ano ba, may lahi ba tayo ng tropang Abraham doon sa Israel o wala. Kasi napunta yung mga Jews noon dito, naging refugees ang mga Hudyo noon dito sa Pilipinas sa panahon ni Manuel L. Quezon. So hindi imposible na nakapagpakalat ng lahi dito sa Pilipinas. So madami tayong ito, papakilala ko muna sa inyo yung ang tatay ko is si Efrasio G. Salgado. So ang tunay niyang pangalan is Efren G. Salgado. So lumaki siya dito sa Pasong Kamatsile. At ang lolo ko sa father side ko ay si Pabeng de Guzman, at ang lolo ko ay si Tonyo Salgado, na kilalang eroplano. Pagka sinabing Tonyong eroplano, sikat din yun dito sa dito sa Malabon. Kasi pag sinabing si eroplano, ayun, lolo ko yun, Tonyo Eroplano.
Yun ang tawag nila doon. Kasi sumakay yata ng eroplano yon, ewan ko ano bang kwento nun, hindi ko na matandaan. So nagmula ang lolo ko dito sa, ang lolo ko kasi is isa ring anak sa ibang pamilya. So hindi ko alam kung saan sa Bataan, sa parte ng Bataan na lumaki yung lolo ko. So Maribeles, Bataan. Diyan sa Maribeles, Bataan. Kaya pala nung nagpunta kami doon, nag-shooting kami. Parang ba't kilala rin ako rito sa Bataan. Putik. Hindi ako, wala ako sa isip ko kasi yung mga noon, yung gano'n. Naka-focus kasi ako sa trabaho, kung ano yung gusto kong, marami ako iniisip noon. So, ang lola ko naman is si Di Guzman. Hindi ko alam saan nagmula ang Di Guzman. Dito yata sa Binakayan o dito yata sa Malabon. Dito. Wala akong knowledge kung saan. So, yun yung side ng parte ng tatay ko. Si Pabeng, ang lola at lola ko ay si Pabeng, Di Guzman, at si Tonyo Salgado. So, dito yung mga kapatid niya dito sa Pasong Kawayan 2. Malabon, General Trias, Cavite. So pinakilala ko lang sa inyo yung mga parte natin, yung lahi natin. Sabi ko nga sa inyo, maghahakot ako eh. Para makilala tayo ng mga tropa. Titignan natin kung sino yung naguhuda sa atin. Tapos sa parte naman ng nanay ko, hindi ko inabutan yung lola ko dun eh. Ang pangalan ng nanay ko is Edna Villa Gonzalo. Edna Nagak Villa Gonzalo. So, ang parte ng, ano bang pangalan ng lola ko? Hindi sinasabi ng nanay ko eh. So, ang kilala ko lang, kasi yung maliit pa ako, dinala na ako dito sa, baby pa ako, dinala na ako dito sa Pinagtipunan. So, dito ako lumaki sa Pinagtipunan, Malabon, General Trias, Cavite. So, dito naman nung maliit ako, pinanganak ako sa Pagadian City, Zamboanga del Sur. So, sa Mindanao tayo pinanganak. At, Nagak lang yung naalala ko eh. Ang apelyido ng lola ko is Nagak. At ang apelyido naman ng lolo ko is Villa Gonzalo sa parte ng nanay ko. So, ang pangalan ng lolo ko is Crisanto Villa Gonzalo. Kilalang Totong Villa Gonzalo. Angga, yun yung angga niya dun sa Mindanao. Siya ang unang kapitan sa Dumalinaw, Camanga, Zamboanga del Sur. Kaya hindi malilimutan ng lolo ko doon sa Mindanao. Dahil siya ang kauna-unahang kapitan na naging kapitan sa Camanga, Dumalinaw, Zamboanga del Sur. So nagmula yung lolo ko dito sa Cebu. So kilalang kilala yung mga Villa Gonzalo dyan sa Cebu. At yung tropang Nagak naman sa side ng lola ko, kilalang kilala doon sa Cagayan. So yung lola ko naman is apo. Apo ni Don Nagak doon sa Cagayan de Oro. So meron ngang mga claim doon na mga lupa na baka ako na dahil sa mga ganyan eh napapaginitan tayo o merong mga something na hindi natin alam na baka may ganyang tema na tayo iniipit dahil sa mga ganyan. So hindi imposible yung mga sinasabi ko sa inyo na baka may ganung tema. Kasi halos buong Cagayan is pag-aari ng lolo ng lola ko. Si Don Nagak, kung tawagin, sa Cagayan de Oro. So, yun yung lahi ko doon sa parte sa side ng nanay ko. So, lumaki tayo dito sa Pinagtipunan.
napatira tayo ng Pascam. Hindi ko na masyado naalala yung mga kababata ko dito sa pinagtipunan. So ang natatandaan ko sila Kuya Edward, sila maliit pa kasi ako noon eh. Yan, sila Maloy, sila yung hindi ko na matandaan. So napatira tayo ng pinagtipunan, napalipat ng Pasong Kamatsile, napartira din tayo sa San Juan 1 ng General Trias, Cavite. Hanggang sa napapunta dito sa Bunga. So ever since nung mga bata kami, kada may piyesta, pupunta kami ng Pasong Kawayan. Nung buhay pa yung mga lola at lola ko sa side ng father ko. Pupunta kami ng Pasong Kawayan, pupunta kami ng Bunga, diyan sa may Sampagitan, dito sa may dulo. So nung naglakihan na kami, namatay na yung mga yung mga lolo't lola namin. So nawala na halos yung mga reunion na nangyayari. So ako naman nag-focus ako sa trabaho. So nung nag-aral nga pala tayo nakagraduate tayo ng elementary dito sa Spanish Garms kung tawagin, General Artemio Ricarte School, Elementary School dito sa Malabon, General Trias, Cavite. Tapos dito sa nag-aral din tayo dito sa Ila, dito sa may Rosario ng high school, Isaac Librada Andico. Doon naman tayo nag-aral hanggang 3rd year. So napatapon tayo ng Mindanao. Doon naman tayo nag-aral ng 3rd year hanggang 4th year. So ang Immaculate Heart Academy yung pinag-aralan ko doon, yung school, yung pangalan ng school. So doon tayo nag-aral, tapos doon nag-college dito sa may saan ba to? SMC. So 1 year lang yata tayo doon. Tapos doon nagsimula tayo magtrabaho. Ang first na trabaho ko sa Maynila is diyan sa may Mega Mall, Star Appliances yung nagdi-deliver. So natanggal kami do kasi nga hindi namin binibigay yung tip. Kasi kami naghirap, tapos iba kakain. So hindi naman kami madamot na tao. So doon kami natanggal. Kasi nga malaki yung everyday, pero kung natitip. So hindi naman namin ninakaw yung pera na yun. So yung pera na yun ay binigay sa amin. So pero ang rules and regulation dun sa Star Appliances, ihulog mo yun, yung tip. So everybody happy. Kaso nga lang, ang ibang tip napupunta dun sa ibang tao. Isa lang ang nakikinabang. So paano yun? So hindi ko alam kung sino may mali sa amin. So doon natanggal ako doon. So nag-aral ulit ako ng vocational. So nakatapos tayo ng kahit paano ng school ng computer hardware maintenance dito sa may Biluna, Camp Biluna. Kasi nag-sit-in tayo sa mga sundalo. Nag-aral tayo ng computer hardware maintenance ng vocational. So nakakuha tayo ng NC2, nakagraduate tayo ng maayos. At nagamit ko 'yon. So nagtrabaho tayo sa LRA, Land Registration Authority. Nag-encoder ako doon ng almost 3 years yata o 2 years. Hindi ko matandaan eh. So mga ganun yun siguro, mga 2 years mahigit, parang ganun. So napag-initan ako doon. So napagtulong-tulungan ako doon ng hindi ko alam kasi nga nagkasabit-sabit tayo. So ang mga tropa doon is napatropa tayo sa Matapat, Biluna sa Matapat. Kilala tayo doon ng tropa doon ng Matapat, Quezon City. Dito sa Matatag, lahat ng eskinita dyan siguro kilala naman ako dyan sa Quezon City.
So meron din kasing Colonel Salgado Street doon na diyan sa may NEPA Q-Mart, EPA Q-Mart. So hindi ko alam kung kaano-ano namin 'yon. So yun yung mga tropa, mga kamag-anak, parte ng mga lahi ko dito sa both side ng nanay at tatay ko. So sinasabi ko sa inyo to para kumuha ng mga impluwensya na pwedeng makatulong sa atin dito, kasi nga't may nangyayaring delusional na may nangyayari ditong mga siraulo na nagiging mga halos para silang zombie na hindi na nga nakatutulog. Nakakaawa nga, baka napapraning na dahil hindi na natutulog ang mga putang ina. So ginawa tayong dayo sa bawat lugar na pinuntahan ko. Nagpunta ako ng Mindanao, ginawa kaming dayo doon. Antakin mo, ang lolo mo historical doon sa lugar na yon, pero ginawa kaming dayo doon. Dahil nga sa mga putang ng iglesyang to. Itong sa mga gagong to, sa mga ma-impluwensya kasi sila eh. So pagdating naman dito sa Cavite, kung saan ako napunta doon sa San Juan, napunta ng Bagtas, napunta ng Santol, kung saan ako napunta rito. So, dahil nga sa mga siraulong to. So matagal na ang panahon na tayo pinag-initan. Nga pala, nag-striker din nga pala ako sa Navy. Camp ng Navy dyan sa Bonifacio. Kilala natin sila Commander Colonel Apaga, sila Chief Muday, sila Chief Gripaldon. Halos may mga official doon na mga kilala rin tayo, yung mga tropa natin nandoon sa NMDC sa loob. So natawagan ko lang sila na kung kilala pa nila ako. And then sinasabi ko nga to sa inyo dahil kailangan kong humakot ng mga tropa na medyo mabigat ang nangyayari dito. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, patagal ng patagal nasisiraan sila na ng ulo. Dahil nga sa wala na silang maipagmamalaki kung kahit anong yaman pa ng isang relihiyon. Kahit anong tatag pa ng isang relihiyon. Kung yun nakilalang sinungaling, wala nang maaasahang tibay doon. Nakuha nyo? So kaya ako kayo tinatawagan, kaya ako nagpakilala sa inyo. Dahil para humakot ng mga tropa dyan na nakakarinig sa akin. Dahil sinasamantala ko itong pagkakataon na tayo binigyan ng pagkakataon na ipakilala yung sarili natin dito sa bansa at sa buong mundo. Nakuha niyo? So nabigyan tayo, ano bang pagkakataon yon na naibigay sa atin? Binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na patunayan natin ang ating sarili, na ipaglaban ang isang bagay na mahalaga sa mundo. So napatunayan ba ni Jan o ni Jan Salgado sa inyo na ang Diyos natin ay naipakilala ko ba sa inyo? Nakuha nyo? So hindi kasi to yung ordinaryong bagay na ginagawang katawa-tawa ng mga gagong to. Ginagawa nilang kengko ito. Kasi nga para malihis yung simpatsya ng tao sa tunay na kapangyarihan na dala at impluwensyang dala ng isang bagay na ibinigay sa atin ng Diyos. Nakuha niyo? So ano nga ba ang kaya natin gawin? Ano ang kaya natin gawin pagka meron na tayo nito?
kung paano ang Israel ay nakilala, kung paano ang Israel nakilala, kung saan nagmula ang Diyos. Ngayon makikilala ang bansa natin kung saan nagmula ang katotohanan ng Diyos. Nakakuha nyo? So, hindi lang naman ako, hindi lang dito sa bansang to ang nagpapatunay na sinasabi natin. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, pumunta kayo dun sa Amerika, magtanong kayo dun. Kahit nga sila Elon, hindi ko alam pero pinakikiramdaman ko lang. Hindi ko kasi alam kung si Elon ba talaga yung kausap ko kasi mostly nakakausap ko yung mga Tesla, yung mga workers ng Tesla. So hindi iba sa kanila. Nakikita nyo naman na pati si Elon ngayon ay naniniwala na sa Diyos. So naniwala siya. So ever since nung manalo siya sa bilang Department of, ewan ko ano bang tinakbo ni Elon sa Amerika. So nung manalo siya, sinabi niya na ang America will be the second Rome. So pagka sinabing ganon, kasi all over the world kinilala ang Rome bilang maimpluwensyang relihiyon sa buong mundo. Ito ang mga Katoliko. Nakuha nyo? So bakit nasabi ni Elon Musk na ang America will be the second Rome? Ang pinakapangalawa sa pinaka-ma-impluwensyang. Bakit kaya? Yun din ang iniisip ko. So, kahapon gumawa ako ng video, nag-report lang ako doon. Hindi naman tayo magaling mag-English, pinilit-pilit lang natin. So, sinabi ko doon, I have dito, maraming asset ng NBI dito nakapaligid sa akin na nanggagago sa akin dito. So sana napanood nila yon. At di ko nga alam bakit yung meron ditong military helicopter na modern helicopter. Parang kulay ng Amerika yun gray. Ewan ko. Laging daan dito. Minsan pa nga nakikita ko gumaganon pa Gumaganon pa yung helicopter. Nakikita ko yung sakay dun sa loob. So, pinapakiramdaman ko lang kung ano ba yung takbo na ba talaga. Kasi talagang nagkakagulo yung mga siraulo dito. So, kung may mga anti-rabies dyan, sana at maturukan nyo. Kasi mahirap. Mapakabigat ng pag-aalaga yung mga yan. So, hindi ganon kasimple yung tinatayo natin dito sa bansa. Nakakuha nyo. Dahil sinabi ko nga sa inyo, kung kinilala ang Israel bilang kung saan nagmula ang Diyos, makikilala naman ang Pilipinas kung saan nagmula ang katotohanan. Nakakuha nyo. Kaya hindi biro ang pinaglalaban natin dito. Dahil sabi ko nga sa Amerika, I will give you unforgotten honors to the world. Na kahit sila mag-leader dito, dahil sila naman ay kakilakilabot na bansa, na kahit sila mag-leader dito, okay na yun. At least sabit, kung siraulo tong Pilipinas at hindi kayo komportable doon sa sinasabi ko, hindi kayo masasabit doon sa sinasabing karangalan sa buong mundo. Nakuha nyo? Ano ba ang unforgotten honors to the world? Hindi yun makakalimutang karangalan sa buong mundo. Hindi yun malilimutan kahit kailan. Kaya kahit patay ka na, kahit ilang century pa ang dumaan, hindi yun mabubura sa'yo. No one can break the record of Jan Salgado. Tandaan nyo sinabi ko. So, pinakikita ko sa inyo kung ano yung kaya natin gawin. At hinahakot ko lahat, tinatawag ko lahat ng mga tropa na saan ba talaga kayo papanig?
Ano ba talaga ang pinaglalaban natin? Ano ba talaga ang lahi mo? Ano ba talaga ang lahi nyo? May lahi ba kayong ulupong o may lahi ba kayong ni Abraham? Ganun lang naman yun, di ba? Napakasimple, di ba? So, itong mga dating daan, Iglesia ni Cristo, wala na silang may pagmamalaki sa sarili nila. Ano pa ba yung pagmamalaki nila? Nasumpungan silang sinungaling. Ano pa ba ang kaya nilang ipagmalaki? Pera nila. Kahit sino kayang gumawa ng pera. Ako nga dito, pahiga-higa lang ako, gumagawa ako ng pera. Nakuha nyo. So, ano pa kaya kung naitayo na natin to sa bansa? Ano ang maibibigay sa atin nito sa atin? Kung tayo susuportahan ng Amerika, na kung yun ay magkakatotoo na tayo susuportahan ng Amerika tungkol dito. Dahil nga sobrang sensitive pag-usapan ang isang bagay na to. Sobrang complicated na ginagawang kengkoy ng mga gagong to. Dahil nga sa hatid na kapangyarihan at influensya nito sa bansa. Nakakuha nyo. So, ano ang mangyayari no? Kung silang nakalider doon, so chimoy-chimoy ka lang dito sa bansa. Kung ano yung sabihin nila, susundin mo. Diba? So, makipaglabang kayo. Lumabang kayo ng kung ano yung makakaya nyo. Kasi pag dumating ang araw na nangyari na ang bagay niyo, masasabi kong baka kayo ang pinaka nakakahiyang bansa sa buong mundo. Dahil pag hindi nangyari yun, mapapahiya kayong lahat. Yun ang masasabi ko sa inyo. Kasi kahit saan kayo magtanong kayo sa abogado, magtanong kayo sa pinakamatalinong tao, sila na ang sasagot sa inyo, hindi na ako. Wag na ako kasi ayoko nang napapagod ako magbuhat ng sarili kong bangko. Kayo na magbuhat ng bangko ko. Mas maganda. Diba? Okay, this is John Salgado. This is Efra Christian Salgado ng The Rock of Jesus Christ. Troj. So, nasa sa inyo. Nasa sa kamay nyo. Kung ito'y ilalaban nyo, hindi. Bahala kayo sa buhay nyo, bahala ako sa buhay ko. Wala akong pakialam. God bless sa inyo at sa susunod na ulit. Thank you.